ang daming mga pag-uusig, ang daming discouragement. Ang nakakalungkot yung mga kapwa mo pa, pastor, ang nag-discourage. Yung body of Christ baga na akala mo yung makakatulong sa'yo na palakasin ang spiritual life mo. Pero yun po yung nagpapabagsak sa'yo. Pero salamat sa Panginoon kasi inimpot ng Panginoon, hindi sila ang nagpapadala sa'yo, kundi ako. So salamat sa Panginoon. Kaya po, nakailang taon na ba ako? 15 years. Naka 15 years na po ako sa Bicol. Yung 15 years na yon, pansinin po natin, pero hindi po akong nauna doon ha. Nauna po doon ang ating dating kasamang pastor. Pastor Anthony. Pastor Roel. So yun, siya po yung nandoon. Na ilang buwan po, pastor? Isang buwan na. Isang taon pala. Isang taon pala si Pastor Roel. So salamat sa Panginoon. Kasi po, di ko rin akalain, doon ko rin makikita yung tadyang ko. Okay po. So, hanap ako ng tadyang, doon lang pala. So, purihin po ang Panginoon. So, pasalamat din po ako sa Panginoon kasi po ang dami pong bagyong dumaan doon sa Bicol. Then, nasaksihan ko po kung paano po kumilos ang kapangyarihan ng Diyos bilang pong naglilingkod po sa Panginoon. Kasi po, kami po, nung nag-asawa po kami, ang aming pong bahay, maliit lang. Kulungan sa baboy. Kulungan po sa baboy. Sabi po ng mga kamag-anak ng asawa ko, yung bahay mo, pastor, isang habagat lang yan. Sira na. Bumagyo po ng Ruby. Hindi ko makakalimutan. Ruby. Signal number 4. Sabi ng barangay tanod, pastor, alis na kayo doon. Lipat na kamo. Pakwit na. Sabi ko, hindi tayo alis. Mag-pray tayo. Lord. So, may word po si Lord sa akin, mag-pray ka. Pray po kami. Alam niyo po, yung bahay namin walang hangin. Walang hangin, napakalakas na bagyo. Ang kapayas na 5 dipa lang layo sa amin. Kahit isang bunga, papaya. Isang bunga hindi nalaglag, isang dahon hindi napuknit. Ang saging na malapit lang sa bahay namin, hindi po natumba. So grabe po ang pagkilos ng Diyos. Nung pong nalangin po kami, sabi po doon, inimpot ng Panginoon sa akin, gamitin mo yung gift mo, yung binigay ng Panginoon, yung Espiritu ng Diyos. So, ginamit po namin, mag-asawa. Nung pinadiphan po namin ng mga anghila ng amo po bahay, totoo nga walang hangin sa bahay namin. So, grabe po ang kapangyarihan ng Diyos. Gusto ko lang po i-import kasi nasa gift po tayo ng kaloob ng Espiritu ng Panginoon, ang ating tema. Okay po. So, nung pong yung pong sa likod ng bahay namin, na malayo, siguro mga 20 dipa ang layo, ang lubi po natumba. Sa unahan ng bahay namin, mga 30 dipa ang layo, nabunot ang lubi. Ganun po kalakas ang hangin. Niyog pala, sorry po. Nasanay kasi ako doon sa Bicol. Okay, niyog pala po, sorry. So, yun po yung yung na-experience po. Then pagka kinabukasan, yung nagsabi po sa amin na isang habagat lang ang masira, yung bahay niya nabunot at wasak. Grabe. Pero po yung bahay namin, natangkal sa baboy, hindi po nasira. O purihin po ang Panginoon kasi hindi na po kami nakatira ngayon sa tangkal. And then, salamat din po sa Panginoon kasi po, pagpunta namin dito, nasiraan po kami. Sa motor, naputol po yung kadena ng motor ko. Doon po sa bundok ng Laguna. Walang kabahay-bahay. Alas 8 ng gabi. Alas 8:30 ata. Kasama ko si Pastor Nad. Wala. Si Pastor Nad ang nagta-traffic. Sinasiraan po kami. Wala kaming choice. Kundi magpahatak. Wala kaming PC. So, sirang-sira talagang kadena. Hindi na kayang pupukuin. So, ang Diyos po, nagpadala po ng rescue. Pinuntahan kami ni Konsehal ng Laguna. Kasama si Pastor Publite, kasama po siya. Nung hindi pa po hindi po bumaba si Pastor, sabi niya, alis na kami, iwanan namin kayo. Kasi may Bible study pa kami, nagpakilala po kami, mga pastor kami. Tinulungan po kami. Sila na po ang bumili ng kadena at ng gising ng shop. At
Nakakatuwa kasi kahit piso wala kaming binayaran. Ganun po pagkilos ng Diyos. So nakakaamis ang pagkilos ng Panginoon. Sabi ko, Lord, habang nag-aayos ako sa motor, alam ko hindi mo kami papabayaan, tutulungan mo kami. So ang tulong po dumating po sa amin. So purihin po ang Panginoon. So yun po ang aking patutuo, pasasalamat sa Panginoon. Dito po ako, samahan niyo po ako sa aklat po ng Roma. Ilang oras po ba? 5 oras. Okay, samahan po niyo ako sa aklat ng Roma chapter 12 verse 1. Amen. Sabi po din sa sa aking Bible. Chapter 12 verse 1, Roma chapter 12 verse 1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Verse 3. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyo pahalagahan ang inyong sarili nang higit na nararapat sa halip, pakiisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat na panampalataya na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito. Gayon din naman, kahit na tayo'y marami, mabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpapahayag tayo ayon sa sukat ng ating panampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumatanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpapalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbibigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamumuno kayo ng buong sikap. Kung kakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyong iyan ng buong galak. Maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasuklaman ninyo ang masama at pagkaibigin ang mabuti. Magmahalan kayo bilang magkapatid at pahalagahan ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid at patuloyin ninyo sa mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Amen. Purin pong basa po sa makapayang salita ng Panginoon. 2 oras ini. Joke lang ha. Okay. Hanggang kung kailan po i-lead tayo ng Panginoon. Kasi po ako, nasanay po kasi ako mag-preach po, lead by Holy Spirit. So yun po yung pong katangian ko pong mag-preach. Okay po, sabi po doon sa atong timba, yung pong sa 1 Juan, chapter, wala pala chapter ha, 3 Juan pala, verse 2. Sabi po doon, basahin muna natin, sabi po doon sa verse 2, 1 Juan 3 verse 2. 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 1 Juan 3 verse 2.
Sabi po din verse 2, mahal kong kaibigan, idalangin kong ikaw sanay nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan, tulad ng iyong buhay spiritual. Okay, tulad ng iyong buhay spiritual. Gusto ko po ang physical at ang espiritu hindi dapat magkahiwalay. Gusto ko lang input po. Kasi po, pag magkahiwalay po yan, hindi po magpuplo yung gift ng Panginoon. Pero pag magkaisa po yung katawan at espiritu, say po doon, magpuplo po yung gift ng Panginoon. Kaya po sa ato po binasa sa aklat ng Roma, nandoon po yung kategori. Kung paano po tayo mamumuhay spiritual, gusto binasa natin kanina. So, ang gusto po ng Panginoon na ipagkaloob sa atin, gusto po ng Panginoon na malakaran natin yung ministeryo na pinagkaloob niya sa atin. Ano po yung ministeryo bago siya umalis dito? Yung apostle, di ba? Yung ministry. Apostle, prophet, evangelist, pastor, and teacher. So, ang gusto po ng Panginoon, mag-move po tayo doon. Hindi lang po sa pastor, lahat po tayo. Kasi po, ang gusto po ng Panginoon, na yung isang espiritu lang, sabi po dito binasa kanina, isang espiritu ang binigay. So po, ang espiritu binigay ng Panginoon to be rule o to be governed. So ibig sabihin, role po ng apostolic, kaya nga po salamat sa ating pong church. Kasi po, ang ating pong pangalan, apostolic. Alam niyo po yung apostolic, binabasa ko po kung ano po yung magagawa ng apostolic. Kapag nag-move pala ang bawat family na member ng Revealing Jesus, ang atong po church very powerful. Kasi pag sinabi to be governed, pagpapansinin po natin, may kapangyarihan po yung salita na ating pong bibitawan. Papansinin po natin, noong pong nag-pray po kami ni Mrs. na binabibhan po namin ng mga anghilan, ginawa nga po ng mga anghel. Kasi po bakit? Yung anointing ng Panginoon ibinigay sa iyo. Ibinigay sa bawat isa. Kasi yung anointing ng Panginoon, hindi naman sa mga pastor binigay, sa lahat. Kaya nga po, kung papansinin po natin, kaya nga sabi po doon, dapat, pag mabutihin ninyo doon sa aklat po ng atong binasa, sa Roma chapter 12, sabi po doon, ang dapat makita sa inyo, yung kalakasang espiritual. Sabi po doon. Kasi pag hindi po natin makuha po natin yung tinatawag kalakasang espiritual, kahit anong sabi natin, in Jesus' name, hindi po mangyari po yun. Alaala ko po, mayroon pong kasamahan ako mga pastor na nag-deliverance sa body of Christ po doon sa Bicol. Nagpapalayas ng masamang espiritu. So, nung nagpalayas sila ng espiritu, sabi nila, in Jesus' name, hindi po lumayas ang espiritu. Umuwi po silang walang nangyari. Bakit po walang nangyari? Kasi hindi po nag-move sa apostolic. Kasi napakalaga po yung church mag-move sa apostolic. Kasi po, kaya nga po yung apostolic po yung pangalan natin na accurate po sa atin. Talagang napakaganda. Sabi ko, Lord, talagang ito po yung, hindi, ipansinin po natin ha. Noong pong, tinuro po ni Jesus yung apostolic ministry, nung nawala po si Jesus at mga alagad niya, nawara po ang apostol. Ano po nangyari? Napalitan po ng schooling. Di ba tama po ba ako? At sa school po, nawala na po yung apostle at prophet. Ang nag-reach po sa school, evangelist, pastor, teacher. Yun lang po. Kaya nga po weak po yung church. Bakit po weak? Dahil wala po yung apostle. Kaya po yung kaloob ng Panginoon sa pamagitan ng Espiritu, apostle po yun. Ang binigay po ng Panginoon. Bakit po apostle? Kasi po gusto po ng Panginoon mag-govern natin yung daigdig. Yun po yung rason. Ma-empower natin yung community, barangay, even municipality, even cities. Kaya nga po to be governed, sabi po doon sa yun po yung nais ng Panginoon. Kaya nga ang apostle, pinsan, nahihiya tayong tawaging apostolic ang ato church. Kasi, laging mayroon ako narinig na nagtuturo, noon lang yung mga apostol. Sa panahon lang ni Pedro, ni Pablo.
Wala na ngayon. Pinatay nila po yung origin na tinatag ng Panginoon. Kaya weak po yung church. Wala po yung power ng church. So, pag sinabing apostol, sabi po doon, all of wisdom na ipinagkaloob ng Panginoon. Yung wisdom ng Panginoon, ipagkaloob sa atin. Kaya nga, dito po sa ito po binasa, sinabi po doon sa aklat po ng Juan, sabi po doon, kinamusta po ni Juan ang ato buhay physical din. Kung naayon pa ang ato buhay sa spiritual na mga bagay. Kasi kapag hindi po naayon, sabi po doon, kahit sabihin pa natin na nagtagumpay ka sa daigdig, yumaman ka sa daigdig, pero walang kwenta sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, dito kung papansinin po natin, ang sikreto pala sa isang church na magiging matatag, yung apostolic anointing na ipinagkaloob po ng Panginoon. And then yung nangyari po sa church, yung tinatawag na pag sinasabi nga ang aming church ay apostolic anointing, ay, mayroon na pala kayong apostle. Sino po yung apostle ninyo? And then nahihiya na tayo. Ang ginawa po ng mga church ngayon na pinatay po nila yung tinatawag sa Bible school, pinatay po nila ngayong apostle at prophet at pinalitan po nila ng teacher na wala na po yung calling ng Diyos. Tapansinin po natin, anointing, Espiritu ng Diyos ang binigay. Pag binigay po ng Panginoon ang Espiritu niya, ibig sabihin, qualified ka as mayroon kang apostle anointing. Binigay ng Panginoon. Kasi, kaninong Espiritu, di ba galing sa Diyos? Hindi po yung nawawala. Ngayon, kaya nga kung pansinin po natin, na kapag tinatawag na, nag-stay ka lang sa tinatawag na pagiging pastor, wala kang apostle anointing, sabi po doon, patuloy ka lang nag-guard sa imo tupa. Wala, bantay, ano tawag doon? Binabantayan mo lang lagi. Nagpapakain, binabantayan na hindi masisila. Wala kang opensiba. Hindi po tayo magtatagumpay kung lagi lang tayo ng bantay. Pero kung lumalaban tayo, sabi ni Apostol Pablo, labanan ninyo ang mga gawa ng masamang espiritu. At paano po yung makuha? So, sabi po doon, sa pamagitan ng panalangin. Prayer. Ididiniin po dito sa aklat ng Roma na binabasa natin, manalangin kayo lagi. Sinasabi po doon. So kung titingnan po natin, ang kalakasan, kung mababasa natin po yung aklat ng mga gawa, grabe po ang prayer ng mga apostol. Grabe po ang panalangin nila. Nandoon po ang mga imposibleng bagay nangyari. Kaya nga po, kapag dinalakaran pala natin yung tinatawag ang apostolic anointing, sabi po doon, mangyayari din pala sa iyong tahanan. Sa bawat tahanan. Ang gusto ng Panginoon, tayo po mga nakakilala sa Panginoon, tayo po ang mag-govern sa ato po pamilya. So, yun po yung nais ng Panginoon. And then yung po mag-govern po tayo sa ato po mga mahal sa buhay, at ako naniniwala kung ano pong mayroon kang anointing, maibahagi din po sa iyong pamilya. So, sa buhay po natin, mahaba pa. Diba? Walang talaga. 20 minutes lang ako. 20 minutes pala? Okay. So, pasensya na po, di ko alam kasi oras kami. Okay po. Sabi po din basahin po natin sa aklat po ng Roma, chapter 12. Sabi po din sa verse 9, magiging tunay ang inyong pamahalaan, kasuklaman ninyo ang masama at pagkaibigin ang mabuti. Tingnan nyo po Sa apostolic anointing, sabi po doon, maging tunay ang inyong pamahala, kasuklaman ninyo ang masama. So, yun po yung pong tunay. Dapat matuto tayong masuklam sa masama. Huwag nating ibigin. Minsan ang ginawa po natin, tinatanggap din natin Minsan inaano natin, okay lang to.
Hindi tayo marunong mag-refuse sa mga bagay na hindi naman naukol doon sa kaloob ng Espiritu ng Panginoon. Kahit minsan kinausap na tayo ng Panginoon, ako naniwala kinakausap tayo ng Panginoon. Ako lagi akong kinakausap ng Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, mag-pray ka. So, dito kung pansinin po natin, dito po sa ato po binasa, kaya kasuklaman nyo ang masama. Pansinin po natin, sabi po din sa Dugtong, sa verse 11. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Inyo po magpakasipag at huwag maging tamad. Hindi po ini sa physical ha. Sa spiritual po ating pinag-usapan, di ba po? Magpakasipag daw tayo manalangin. Kung basahin po natin ang kabuuan ng Biblia, hindi naman sinabi ng Panginoon magtrabaho ka na magtrabaho. Ang sinabi ng Panginoon, manalangin. O buksan po ang ating puso't isipan. Noong po si Solomon, na siya na po naging king, napakabata pa niya, binigyan siya ng wisdom. Oh, wisdom ha, mga wisdom. Hello, mga wisdom. Oh, praise the Lord. O binigyan siya ng wisdom. O may mga word of wisdom, yayaman yon. Parang hindi nag-agree ang aking mga kasama. Okay. Ang mayroong wisdom kay Lord, yayaman po yun. Tingnan niyo po si Solomon ha. Nung si Solomon binigyan po ng wisdom ni Lord, sabi doon, kaloobin po ng Espiritu yon. Binigyan po siya ng wisdom ni Lord. Ano po ang inimput ng Panginoon sa kanya ng Banal na Espiritu? I-establish mo ang pagsamba mo kay Lord. O di ba? Inutusan niya ang mga Levites na mga worshiper at mga pare na sumamba sa Panginoon ng 24 hours. Tama ba ako? Nabasa po niyo yun? Baka ako lang nagbabasa. Inutusan niya 24 hours. Okay, 24 hours po ang panambahan ginawa po ng Israel ng mga Levites. Tuwing pong may bumisita sa kanila, pag-apak pa lang sa kanilang bansa, imbis na halip ang isip lang, tigmain nila ang bansang Israel, ang dumating po sa lahat ng bumisita sa kanila, kapayapaan. O bakit kapayapaan? Kasi nandun yung pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Sa tahanan po natin, yun po yung kailangan natin. Amin po ba? Yung sambahin ang Panginoon sa ating tahanan. Hindi lang po sa church. Minsan ginagawa natin, sa church lang natin sinasambay. Dapat sa tahanan, dinadala natin. Amin po ba? So sabi po doon, noong pong ini-establish po ni Solomon yung tinatawag na panambahan, ang lahat ng bumisita, bumabalik, nagdala ng ginto at pilak, lahat ng kayamanan, dinala nila. Pinaghirapan ba nilang kayamanan? Hindi. Binigay nila, kaya nga po pag nag-worship ka kay Lord, yung pa-blessing, kusan lang yung lumalapit kay sa inyo. Amin po ba? Oo, ako naniniwala, ganun din mangyari sa amin. Sa Sorsogon. Naniniwala ako, papatayuan tayo ng malaking church doon. Grabe. Bakit? Establish yung panambahan. Sabi ko sa mga kapatiran, hindi lang dito ang panambahan ha, pati sa tahanan ninyo, dalhin niyo. Para po ang blessing dadaloy. Ang kapayapaan dadaloy. Kasi po dinadala na natin ang panambahan sa bahay natin. Hindi lang doon sa church. Kasi ang ginagawa natin, minsan, sa church lang ang panambahan, hindi natin dinadala sa bahay. Ano nangyari? Magulo pa rin ang bahay. Diba? Dapat dinadala natin ang panambahan sa ating tahanan. Kasi yun po yung kaloob po ng Espiritu ng Diyos na ibinigay po ng Panginoon sa atin. Yung apostolic anointing, revealing Jesus yun. Amen po ba? Revealing Jesus yun, apostolic anointing. Kaya nga po, yung revealing, tama. Kasi yung tinatag ng Panginoon, apostolic church, ang tinatag ng Panginoon. So, yun po yung pong pinatay ng mga ginawa pong ang calling ngayon ng Panginoon, ginawang kurso. Mag Bible school ka, hindi ka pwedeng mag-aral kung hindi ka mag-aral ng Bible school. Hindi ako nag-aral ng Bible school eh. Nag-aral lang ako sa Biblia. At laging nakinig kung ano po yung sinasabi ng Panginoon. Noong pong pinadala po ako sa Bicol, ayaw ko man talaga sa Bicol, sabi ni Pastor John.
Pastor Rinante, doon ka muna sa Bicol. Pastor, hindi pa ako kinausap ng Panginoon. Di, uwi ako sa Cavite. Pag uwi ko sa Cavite, pray ako ng pray, kinausap ako ng Diyos. Eh hindi na ako mapahindik. Diyos na kumausap sa akin eh. Mag-abroad punta ako. Sabi ng Panginoon, ang lingkod ng Diyos na hindi marunong makinig sa tinig ng Diyos, tiyak siya mamamatay. Kung naku, mamamatay ako, Lord. Hindi na ako tutuloy. Hindi na po ako tumuloy. Naglingkod ako kay Lord. At sabi ko, Lord, nung pag maglingkod ako sa iyo, alisin mo yung sarili ko. Kasi ang sarili ko laging pang sarili lang tingin. Kasi ang konsepto ko dati, bago ako magpastor, kailangan maipon ako ng pera. Pag sa lakas natin, ay ang gusto pala ng Panginoon, bago ka maglingkod kay Lord, wala kang pera para sa Kanya ka umasa. So yun pala ang gusto ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na umasa ka sarili mong lakas. Kayo yung gusto magpapastor. Hello? Pag magpapastor kayo, huwag kayo mag-ipon ng pera. Kay Lord kayo umaasa. Kasi kapag inaasahan mo yung pera mo na naglingkod kay Lord, aalisin ng Diyos yun. Kasi ayaw ng Panginoon, yun ang yung gagawin mo, Panginoon, sa buhay mo. Ayaw ng Panginoon may kaagaw sa puso mo. Marami pong mga nagpapastor na naumasa sa kanilang pong negosyo. Ano pong ginawa ng Panginoon? Binagsak ang kanilang negosyo. At naglingkod sila, nagsimula sila sa uli sa wala. Buti na lang, nung naglingkod sila uli sa Panginoon, sa wala, ni-restore uli ang kanilang negosyo. Kasi natuto na siya magtiwala sa Panginoon, hindi sa kanyang negosyo. Kasi ang daming pagtuturo ng Panginoon. Kapag mag-move ka sa gift ng Diyos, handa mo sarili mo. Masakit yan pag tinuruan ka ni Lord. At akala mo hindi mo matanggap, tatanggapin mo. Kasi pagpapala ni Lord yan. Pagpapala. Ang daming pagtuturo ng Panginoon sa akin. Nung naglingkod po ako sa Kanya. Nung nandun po ako sa Bicol. Grabe mga paghubog ni Lord sa akin. At salamat sa Panginoon. Kasi yung paghubog na yon, lalo ako natuto. At kapag linakaran mo ang kalooban ng Panginoon, ang Espiritu ng Diyos ay patuloy magturo sa iyo kung anong dapat mong gawin. Yun po yung naranasan ko. Ang Espiritu ng Panginoon na patuloy humubog sa akin. Nung ako po'y discouraged na sa pagpapasto. Nung ako po ay nag-pray kay Lord. Niyak kay Lord. At salamat sa comfort ng Panginoon sa akin. Ang daming mga pagtuturo ng Diyos sa akin. Kaya sabi ko sa lahat ng nagdi-design maglingkod sa Panginoon, ihanda mo ang sarili mo. Kasi ano mong inasahan mo, tatanggalin yan ni Lord. Kasi ayaw ng Panginoon, umaasa ka doon. Pero kung mayroon ka na naglingkod kay Lord, wag mo yang asahan. Ang Diyos mo pa rin ang asahan. Kasi yung mayroon ka, hindi yan tatanggalin ng Panginoon. Kasi siya na ang inaasahan mo. Ganun po ang Panginoon sa buhay po natin. So, sabi po din sa dugtong sa Roma, idalangin ninyo, sa verse 14, idalangin ninyo ang mga nauusig sa inyo. Ay idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Sabi po doon. So sabi po doon, idalangin daw ang lahat ng umuusig sa inyo. So nung po ako po'y nagsimula doon sa Bicol, ang dami nag-usig sa akin. Grabe. Nandoon na yung tawag doon, pananakot. Nandoon na yung pagtalikod mo, sinisiraan ka. Grabe ang pag-uusig. At lalo nung nag-asawa ko, sabi po doon, anong ipapakain ko sa aking asawa? Sabi ko, ang Diyos ang magpapakain sa akin, hindi ako. So, sa kalagayan ko po, alam po ninyo, yung pong tinatawag na, nung nag-asawa po ako, ang tithes po, 70 pesos. Totoo po yun. Kung isipin nyo po, paano ko po buhayin ang aking asawa sa 70 pesos. Pero purihin po ang Panginoon. Tuwing humingi ang aking asawa, pagtuturo ng Diyos sa aking asawa, pag humingi, pambili ng lotion, sabi ko,
mag-pray ka kay Lord. Pag humingi siya ng pampaganda sa kanyang sarili, sabi ko, mag-pray ka kay Lord. Pastor, wala na ako sandal, mag-pray ka kay Lord. Pastor, wala na po ako mga isusuot sa pagsamba, mag-pray ka kay Lord. Alam niyo po, tinugon po siya ng Panginoon. Ang mga sinusuot niyang sandal, hindi po galing Pilipinas. Galing po sa ibang bansa. May sa Singapore, may sa Hong Kong, may sa Florida, may sa California. Mga brand new pa, may tag pa. Ganun po kabuti ang Panginoon. Pag magtiwala ka sa Diyos. Sabi ko, okay, tamo? Kung ako ang pumili lang yan, dito lang yan sa Pilipinas. Pero si Lord ang pumili, galing pa sa ibang bansa. Ganun po ang Panginoon. Pag linakaran mo ang kalooban ng Panginoon, lahat ng prayer mo tinutugon ng Diyos. Ganun po. Hindi po sabi ko nga, noong time na, tawag doon, dahil 75 pesos, sabi niya, Pastor, magtrabaho ako. Sabi ko, no, huwag ka magtrabaho. Kapag magtrabaho ka, sabihin ng iyong pamilya, pinapakain mo ako. At ayaw ko mapahiya ang Diyos ko na pinaglilingkuran. Buti naman sumunod. Nakinig sa akin. Purihin po ang Panginoon. Kasi yung nag-uusig sa amin, pinapara ako habang nagmumotor ako. Pastor, pautang. Tumabira talaga ako. Nangungutang na sa akin. Sabi ko, praise the Lord. Grabe ang kabutihan ng Diyos. Ang Diyos, nag-open po ng mga pintuan. Sabi ko sa mga membro, tinuturuan ko sila sa ikapu. Pag ayaw nyo sumunod, sabi ko, nang hinayang lang ako kasi imbis kayo ang pagpapalain ng Panginoon, iba ang pagpapalain ng Diyos. At totoo nga, alam nyo po, ang Diyos po ay nagbukas po ng pintuan para tulungan po ang gawain natin doon sa Bicol. Hindi ko po kilala mga tao nakipag-connect sa akin. At ngayon po, mayroon na pong sumasagot po sa feeding sa mga kabataan. At salamat sa Panginoon. Kasi po yun yung pong prayer ko, Lord, may magsagot sa feeding sa mga kabataan. Ang dami namin mga kabataan. Nasa 100 ang aming pong tinuturuan ng mga kabataan. So yun. Grabe po ang mga tinuturuan namin. So, ngayon po, nakalipat na po tayo sa malaking lugar. Kasing laki siguro nito, yung nilipatan natin doon. So, 10,000 po yun. Pero salamat sa Panginoon kasi binigay sa atin ng 6,000. So, grabe ang ng Panginoon. Salamat sa Panginoon kasi dati, maliit lang ang ating lugar. Pag may inimbitahan ko ng mga isang beses lang mag-attend. Tapos hindi na babalik. Ngayon, kahit hindi ko imbitahan, pupunta na. Nagsasamba na. Kaya nakakatuwa po yung ginawa ng Diyos eh. Sabi ko, kung inisip-isip ko, kung matagal ko pala itong ginagawa, matagal na kuntang marami kami. Kasi po, baguhan pa lang na nangyari. Kasi mahal talagang paupahan doon. 15,000, 10,000. Sabi ko, grabe pa man, mas mahal pa ata din sa bayan lang naman to, di naman syudad. Mas mahal ang paupa dito. Pero kung iisipin mo, tingnan niyo po nung hindi ko pa kinuha, niisip ko, saan ako kukuha ng pang-upa dito? Pero nung pong kinuha namin, ang Diyos nagpo-provide ng pang-upa. Minsan nagduda tayo sa ating kakayahan kasi inunahan na natin ng Diyos eh. Hindi natin isip na, Lord, ikaw palang may dito? Kaya ni Lord pala lahat. Kahit gaano kamahal, kaya pala ni Lord. So, na-provide po si Lord ng pang-upa at hindi ko na po problema ang pang-upa. Salamat sa Panginoon. Kasi pag may problema Lord, ito yung upa namin sa bahay. Binigay ko na sa Kanya. And then pagdating ng buwan, may pang-upa na. Dati nag-isip ako, hindi pa pwedeng ibenta ang aking baboy. Maliliit pa, pakainin pa. Alam niyo po ba, ang gastos po namin sa isang linggo, kasama na ang aming mga baboy na sa 6,000 isang linggo. Ang tanong, saan ko pinukuha yun? Buhay ang Diyos na pinaglingkuran. 6,000. Tapos yung
kahit sa church, hindi pa rin sapat kung tutuusin, hindi sapat ang kahit sa church, pang-upa. Pero ang Diyos po nagbigay po ng pang-upa. Kaya pag sa Kanya ka lang magtiwala, hindi ka ipapahiya ng Panginoon. Kaya po sa lahat po na magpapastor, encourage ko lang po, huwag kayo mag-impok ng pera. Kasi aalisin din yan ng Diyos. Pero kung may impok ka, huwag mong asahan yung impok mo. Sa Diyos ka umaasa. Kasi ang Diyos, grabe pag nagpala. Grabe. Ang paniniwala ko this year, magkaroon tayo ng biga church doon sa Bicol. Yun yung prayer ko kay Lord. At ako naniniwala gagawin po ng Panginoon yun. So, hindi ko na po habaan ang aking pong sharing. So, ang aking prayer, mag-move tayo sa wisdom ni Lord. Yung espiritu ng binigay ng Diyos, full of wisdom. Kapag full of wisdom, sabi po doon, nandoon po yung i-guide tayo na pa yun anong dapat nating gawin. At naniniwala ako, bawat po salita natin, gagawin ng Diyos. Bakit po? Dahil nasa iyo ang espiritu ng Diyos. At yun po yung nais ng Panginoon po sa buhay natin. God bless po sa lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon.